Kailangan na din namin bumalik sa Manila. Hindi maganda na magstay pa kami dito dahil ang inaalala ko ay si Jella. Tahimik lang itong nakamasid sa amin. Alam kong may trauma pa ang anak ko sa nangyari. I don't want to hear anymore po. Napatingin kami na Nico kay Jella. Nakanguso ito at naiiyak na. Tumayo ako at nilapitan ko ito at binuhat. Napasubsob ito sa leeg ko at umiyak. Hinaplos-haplos ko ang likod nito. Shh! Uuwi na tayo mamaya anak. Hindi na tayo babalik dito. Sabi ko. Nakatingin lang sa amin si Nicolo na nagtataka. Mama, bakit po umiiyak si Ate Jella? Nakakunot ang noon nito habang nakatingin sa atin niya na umiiyak. Namiss niya kasi ang bahay natin sa Manila. Sabi ni Nico sa tanong ni Nicolo. Nagkatinginan na lang kami ni Nico. Nag-ayos na kami ng mga gamit namin pabalik ng Manila. Habang nag-aayos ng mga gamit namin, hindi ko nakita si Nico. Nang matapos ko nang i-empake ang mga gamit namin ay nagpasya na ako lumabas ng silid at pumunta sa sala. Baka nandoon ang mag-aama. Napahinto ako nang makita ko si Nico kausap nito sa Celia. Nagpasya ko lapitan sila upang kausapin din si Celia. Nico, agaw pansin ko sa dalawa nag-uusap. Han, tugon nito. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko kay Celia. Ayoko sanang magalit sa kanya. Dahil sa traumang naranasan ng anak ko sa kamay ng ama niya, hindi ko maiwasang maghinanakit. Nandito ako para kausapin kayo. Hindi ako manggugulo sa inyo. Makikiusap lang ako na iurong niyo na ang kaso sa tatay ko. Nagmamakaawa ko sa inyo. Nagulat ako na lumuhod ito sa harapan ko. Hinawakan niya ang dalawa kong kamay at isunubsob ang mukha doon habang umiiyak. Nagmamakaawa ako sa iyo, Grace. Iurong niyo na ang kaso. Nangangako akong aalis kami dito sa lugar niyo at hindi na magpapakita pa. Basta palayain niyo lang ang tatay ko. Pakiusap nito. Parang may humaplos sa puso ko. Tumayo ka na dyan, Celia. Hindi ka dapat lumuluhod. Hindi ako Diyos para luhuran mo. Hinawakan ko ang braso nito upang itayo ito pero hindi ito tumayo. Walang kapatawaran ang ginawa ng tatay mo sa anak ko. Hindi mo lang alam kung anong trauma na naranasan niya. Galit na sabi ni Nico kay Celia. Hinawakan ko ang braso ni Nico para sabihin na huminahon siya. Napabuntong hininga ito. Hindi na ito kumibo. Sige, iuurong na namin ang kaso sa tatay mo. Sabi ko. Nagulat si Nico sa sinabi ko. Han, hindi dapat natin iurong ang kaso. Dapat pagdusahan niya ang ginawa niya sa anak natin. Umiling ako. Tiningnan niya ako nang may pagkadismaya. Gusto ko lang maging maayos tayong lahat. Alam kong may nagkamali pero hindi pa naman siguro huli ang lahat. Para bigyan natin sila ng pagkakataon na ituwid ang pagkakamaling nagawa nila. Please, Nico, iurong mo na ang kaso. Uuwi naman na tayo. Basta mangako na lamang silang hindi na mauulit pa ito. Matagal ding nanilbihan sa inyo si Mang Berto. Kaya siguro naman may konti ka pang awa sa kanila. Lumamlam ang kanina nag-aapoy ng mga mata nito. Hinaplos niyang aking pisngi. Hinarap nito sa Celia na nakaluhod pa din at nakayukod. Iuurong ko na ang demanda. Sana to pa rin yung pangako niyong hindi na kayo manggugulo pa. I am sorry, Celia, sa mga nagawa ko sa'yo. Hindi ko sinadya yun. Ako dapat ang sinaktan niyo, hindi ang anak ko. Humigpit ang hawak ko sa kamay ni Nico. Salamat. Pangako, hindi na kami maggugulo. Sabi nito habang umiiyak. Habang nasa biyahe, tahimik lang si Nico. Galit ka ba sa naging desisyon kong iurong na ang demanda kay Mang Berto? Tanong ko, hindi niya kasi ako kinakausap mula kaninang pag-alis namin sa asyenda. Napalingon ito sa akin. Naramdaman ko ang kamay nitong humawak sa kamay kong nakapatong sa kandungan ko. No, I am not. Nahihiya lang ako sa iyo, Han, dahil ako ang punot-dulo ng lahat kaya nangyari sa anak natin ito. Kaya nagawa ni Mang Berto iyon. Napangiti ito sa akin pero hindi umabot sa mata. Nakaraan na yung nangyari sa inyo ni Celia. Hindi na dapat halungkatin pa. Nakahingi ka naman na ng tawad sa kanya. Siguro sapat na iyon. Gusto ko lang magkaayos na lahat para matahimik na ang buhay natin. Hindi habang buhay may mga naiwan pa tayo sa nakaraan natin. Sapat na iyong humingi ka ng tawad sa ginawa mo kay Celia.
Wala naman perpektong tao para hindi magkamali. Kahit ako'y nagkakamali din. Mahabang sabi ko. Ayoko lang kasi na may nagagalit sa akin. Ako kasi ang tipo ng taong ayaw ng gulo. Thank you, Han, for everything. I love you. Napasulyap ako kay Nico dahil sa sinabi niya pero hindi na nakatingin sa akin. Diretso na sa may kalsada ang tingin nito. Napakagat ako ng labi dahil pinigilan kong sumilay ang ngiti sa labi ko. Nalimpungatan ako na may tumapik sa balikat ko. Han, we're home. Napatingin ako sa paligid. Madilim na pala. Napalingon ako sa backseat para tingnan ng mga anak ko ngunit wala na sila. Nasa loob na sila, Han. Sabi ni Nico. Lumabas na ako ng sakyan para pumasok na sa loob. Inalalayan niya pa ako. Okay lang ako, Nico. Sabi ko pero hindi ito nakinig. Inalalayan pa din niya ako. Hindi na lang ako tumanggi. Sa loob-loob ko gusto ko ang ginagawa niya sa akin. Napakalaki ng pinagbago ni Nico. Kaya natutuwa ako sa kanya. Tuwa lang ba? Anang isip ko. Salamat. Nginitian ko ito. Nakatulog na ang dalawa sa room nila. Halika na sa room natin. Magpahinga na din tayo. Napatigil ako sa paglalakad. Tinignan niya ako nang may pagsusumamo. Hindi na ako nagsalita pa. Kusa na akong pumasok sa silid niya. Kahit naasiwa, nahiga na ako. Tumagilid ako patalikod sa kanya. Pinatayin nito ang ilaw. Tanging nasa lampshade na lang ang naka-on. Naramdaman ko na humiga na ito. Dilat na dilat ang mata ko dahil pinakikiramdaman ko siya. Nanigas ang katawan ko nang maramdaman ko ang kamay nitong yumakap sa bewang ko. Kaya napapikit akong bigla. Naramdaman ko ang mainit nitong hininga sa aking punong tenga. Pinigilan kong tumawa dahil may kiliti ako sa parting iyon. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko para hindi ko mawala ang tawa ko. Honey, masaya ako at pinagbigyan mo ang hiling ko na makatabi ka sa higaan. Thank you, Han. Mas lalong dumiin ang pagkagat ko sa labi ko nang maramdaman kong hinagkan niya ang pisngi ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Good night, Han. I love you. Sabi nito. Napahawak ako sa braso ni Nico na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Totoo ba ang narinig ko? Na mahal niya ako? Kanina sinabi niya ulit sa akin iyon. Bulong ko. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Is he doing this because of our children? O dahil mahal na talaga niya ako? Kailan pa? Ako, matagal ko na siyang mahal ng lihim. Umarap ako sa kanya. Nagulat ako nang nakamulat pa ang mata ni Nico. Sumilay ang ngiti sa labi nito. Yes, it's true. I do love you. Matagal na. Hindi ko lang maamin sa iyo. Dahil may mga issue pa ako noon sa nakaraan ko. I am so sorry, honey, kung nasaktan kita physically and emotionally. Alam kong hindi mo pa ako lubos na napapatawad. Hihintayin ko ang araw na iyon. Handa akong maghintay. Hinaplos niya ang pisngi ko. Naramdaman ko na lang na may luhang pumatak sa kamay kong nakahawak sa dibdib niya. He is crying. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Mula nang dumating kayo sa buhay ko, nagbago ang lahat sa akin. I am an asshole but because of you and our kids, naging good boy na ako. Napatawa ito sa sinabi niya. Hindi ako umimik. Nakatitig lang ako sa kanya. Kumilos ang kamay ko upang haplusin ang pisngi nito. My fingers caress his nose, his lips and his perfect jaw. He has a perfect face. Napatitig ako sa mata niyang may malalantik na pilik mata. At ang mata niyang lagi kong hinahangaan dahil sa kakaibang kulay nito. Beautiful. Napapikit si Nico nang hawakan ko ang talukap ng mata nito. I love you, Nico. I whisper. He opens his eyes. He smiled. I love you too, my Grace. Pagkasabi noon, he kissed me. Dumalaw kami ng mga anak ko sa mga kapatid ko. Namimiss ko na kasi sila. Pareho may trabaho ng mga ito kaya hindi na problema na maiwan ko sila. Mabuti ate nakapasyal kayo dito. Namiss kita ate at si Nicolo. Yumakap sa akin si Greta. Ang laki na ng pinagbago ng kapatid ko. Dalaga na talaga siya. Nagtatrabaho siya bilang secretary ni Ethan Ricaforte. Ewan ko kay Greta. Pwede naman siya mag-apply sa ibang company. Bakit kay Ethan pa?
Tapos naman ang 4 years ng kapatid ko. Pareho sila ni Gretchen na tapos na ng 4 years course. Ako lang ang naka 2 years. Dahil na din kailangan kong kumayod na maaga para sa mga kapatid ko. Dahil maaga kaming naulila sa magulang. Pasensya ka na. Ngayon lang nagka-oras. Sabi ko, "Hi, Tita Greta." Bati ni Jella sa tita niya. "Oh, you're so beautiful, Jella. Manang-mana ka sa akin." Natatawang sabi nito. Nagyaka pa na magtita. "Hindi mo ba kasama si Kuya Nico?" Tanong nito. "Hindi namin kasama. May pupuntahan siya." Tipid na sabi ko. Sinabi niya may aasikasuhin na mahalagang bagay. Hindi naman ako nagtanong pa kung ano iyon. "Ate, magsabi ka nga sa akin ng totoo. May nabubuong romance na ba sa inyo ni Kuya Nico?" Napakunot ang noo ko sa sinabi ng kapatid ko. Napatawa ko ng mahina. Walang romance na nabubuo sa amin. We're just civil dahil sa mga anak namin. That's all. Huwag mong lagyan ng mali siyang pagiging malapit namin sa isa't isa. Pagsasinungaling ko. Kahit may nabubuo ng romance sa amin dahil nagkakaaminan kami ng nararamdaman sa isa't isa, hindi ibig sabihin kami na kaagad. Natatakot pa din ako na baka nabigla lang siya sa sinabing mahal niya ako. At saka gusto kong unti-untiin namin na makilala ang isa't isa. Getting to know each other muna. Nagsimula kami sa hindi magandang pangyayari kaya mas mabuting magsimula kami sa pagkakaibigan. Ay naku ate, huwag ako ang lokohin mo. Kahit itanggi mo, obvious naman na mahal ka ni Kuya Nico. At ikaw, matagal mo na siyang mahal. Bakit hindi mo bigyan ng chance sa sarili mo? Ay naman na nagbago na si Kuya Nico. At saka mas lalo siya naging pogi. Kinikilig na sabi nito. Napapatingin sa amin si Jella habang abala sa paglalaro ng manika. Sinuway ko sa Greta sa lakas ng boses nito. Ewan ko sa'yo. Sa ngayon ang mga anak namin muna mahalaga bago ang mga sarili namin. Kung kami ang para sa isa't isa'y darating din ang para sa amin. Wika ko sa mahinang boses. May doubt pa din kasi sa puso ko. Kung papasok ako sa isang relasyon, siguradong siya na, wala nang iba. Nag-ring ang phone ko. Kinuha ko sa bulsa ng pantalon ko. Nakita kong tumatawag si Nico. Sumili pa si Greta kaya biniro na naman ako. Sagutin mo na kasi ate. Kinikilig na yan. Biro nito sa akin. Isang pigil ng ngiti ang sumilay sa akin. Sinagot ko ang tawag. Hello? Wika ko na may panginginig sa boses. Hey honey, kumusta mga anak natin? Napanguso ako dahil ang kinakamusta niya yung mga anak namin. Akala ko ako ang kakamustahin niya. Ayos lang naman sila. Si Nicolo, kasama ng mga kalaro niya sa labas. Si Jella nandito naglalaro ng doll niya. Wika ko. Are you going home before dinner? Tanong ko. I'm not certain, honey. I'll call you if I'm ever late for dinner. Wika nito. Natahimik ang kabilang linya. Hindi din naman ako umiimik pa. Wala naman ako masabi. Honey, I really miss you. I can't go home early no matter how much I want to. I heard him sigh. It's alright. Just don't forget to eat your lunch. Nahihiyang wika ko. I'm not going to, honey. Thank you very much. All I want is for you to be here with me. Naglalambing na wika nito. Napakagat ako sa labi. Nag-init ang pisngi ko. Sige, tatawagan ko pa sa labas si Nicolo. Ingat ka na lang dyan. Nauutal na wika ko. Nahimigan kong napatawa ng mahina si Nico sa pagkautal ko. Okay honey, I love you. Napanganga ko sa sinabi niya. Narinig ko na lamang na and na uncle. Napahawa ako sa dibdib ko na kanina pa sobrang bilis ang tibok. Hindi yata ako masasanay sa pagsasabi sa akin ni Nico na mahal niya ako. Kahit ilang beses na iyon. Nakatunghay lang ako sa labas. Blanco ang isip ko. Napaiktad ako nang may tumapik sa akin. Ate, kailan ka pa naging magugulatin? Pagkakaalam ko hindi ka naman ganoon. Natatawa ang biro nito. Totoo naman kasi iyon. Hindi ako magugulatin na tao. Nakakagulat ka naman kasi. Bigla-bigla ka na lang nananapik. Parang hindi naman naniniwala ang kapatid ko sa rason ko. Okay, sabi mo eh. Wika nito. Ano ba kasing iniisip mo? Ang lalim? Kasing lalim ng Pacific Ocean? Napahagikik ang kapatid ko sa sarili nitong biro.
Wala nga. Ikaw talaga masyado kang praning mag-isip. Sabi ko. Napatulog ko na ang dalawang bata pero wala pang Nico na dumarating. Nasaan na kaya yun? Uuwi pa ba yun? Oo ate, bakit hindi ka pa natutulog? It's almost 9:50 p.m. na. Wika ng kapatid ko. Hindi pa kasi ako dinadalaw ng antok. Ito, nagtimpla ko ng gatas para makatulog na. Hinigop ko ang mainit na gatas. Tiningnan ako ng kapatid ko ng may kahulugan. Ano na namang tingin na iyan? Ikaw talaga, Greta? Nagiging OA ka ng mag-isip. Napapailing ako sa kapatid ko. Ate, wala naman ako sinabi ah. Ikaw nga itong praning. Natatawa ito sa sinabi ko. Oh, nandiyan na palang hinihintay mo. If I know ate, si Kuya Nico talagang hinihintay mo, hindi ang antok. Tumayo na ito at pumasok na sa loob ng silid nito. Narinig ko pa itong natatawa. Napatingin ako sa may pinto ng sala. Bumukas iyon at bumungad sa akin na lalaking kanina ko pa hinihintay. Tama naman ang kapatid ko. Si Nico talagang hinihintay ko, hindi ang antok. Why are you still awake, honey? Nakangiting tanong ni Nico. He appears tired but he is still very attractive. Uminom ako ng gatas. Hindi kasi ako dalawin ng antok. Kumain ka na ba? Ipapainit ko yung ulam. Tanong ko. Nagugutom na nga ako. Hindi na ako nakapag-dinner dahil nagkaroon pa kami ng meeting sa labas. Umupo ito. Isinampay niya sa upuan ng kanyang coat. Ako naman, ininit ang ulam at kanin sa oven. Ito na pagkain mo. Marahan kong inilapag ang pagkain niya. Kumuha na ako ng tubig sa ref. Alam ko nakatitig ito sa akin kaya hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Thank you, honey. Isang matamis na ngiti ang isinukli niya sa akin. Nginitian ko din ito ng tipid. Doon muna ako sa sala. Pagpapaalam ko, tumango ito. Pagkaupo ko sa sofa ay napahawak ako sa dibdib ko. Ang bilis ng tibok. Natataranta ako kapag nasa malapit lang si Nico. Ano bang nangyayari sa akin? Dapat masanay na ako dahil expect na palagi siyang kausap ko. Napasandal ako sa sofa. Napatingala ako sa kisame. Pumikit ako upang mawala ang nervyos ko. Pinakalma ko muna saglit ang sarili ko. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nalimpungatan ako na may humapit sa bewang ko palapit sa kanya. Napalingon ako sa likod ko. Napaawang ang labi ko na makita ko si Nico. Paanong napunta ako sa tabi niya? Nasa sofa lang naman ako kanina. Kahit madilim, ramdam ko ang init ng balat nito na nakadikit sa katawan ko. Nakahubad ito sa pangitaas. Hindi ko alam kung pati sa baba. Ipinilig ko ang ulo ko. Ano ba itong naiisip ko? Please, my Grace, stay here. He whispers, but his eyes remain closed. He has a firm grip on my waist. He acts as if he doesn't want me to leave. I pressed my palm against his hands, which were resting on my waist. I secretly smiled. Ayos na ba lahat? Siguraduhin mo magandang kalalabasan. Mananagot ka sa akin. Pagbabanta ko kay Miggy. Ayos na nga. Asshole, excited ka namang masyado. Hindi mo pa nga tinatanong kung gusto niya. May paganito-ganito ka pang nalalaman. Baka umuwi kang luhaan. Natawa si Miggy sa sarili nitong biro. Sinamaan ko siya ng tingin. Gusto ko kasi maging espesyal ang darating na kaarawan ni Grace. Tsaka gusto kong mag-propose na din. Bahala na si Batman. Tinapik ni Miggy ang balikat ko nang matulala na ako. Napangiti ako. Excited na ako sa darating na linggo. So, tuloy na ang proposal mo? Huwag kang masyadong umasa. Baka hindi niya tanggapin. Pagpapaalala sa akin ni Hilbert. Yes, kahit ano pa maging sagot niya, tatanggapin ko ng maluwag sa puso ko. Kabayaran na din siguro iyon sa mga nagawa kong kasalanan sa kanya. Hindi ko siya masisisi. Deserve ko naman iyon. Sabi ko, hinanda ko na ang possibility na kasagutan niya. Dalawa lang naman iyon, yes or no. Pero sana yes ang sagot niya. Kumpleto na ang kaligayahan ko. Well, good luck na lang. Tinapik ni Troy ang balikat ko. Tumungo ako. Pagkapasok ko ng bahay ay naamoy ko na ang mabangong niluluto ni Grace na ulam. Napangiti ako nang makita ang mga taong mahalaga sa buhay ko. Nagkakatawanan ng mga ito habang nagluluto ang ina nila. Hi everyone! Bati ko sa dalawa kong anak at kay Grace.
Inilapag ko ang dala kong box ng McDo sa ibabaw ng lamesa. Daddy! Nagtatakbong palapit sa akin ang panganay kong si Jella. Nagpabuhat ito kaya kinarga ko. Sumunod din si Nicolo. Yumakap naman ito sa bewang ko. Papa, may pasalubong ka? Tanong ng anak kong bunso. Ipinakita ko sa kanya ang box ng McDo. Favorite kasi nito ang Happy Meal kaya iyon ang palagi kong pasalubong sa kanya kapag umuwi ako. Umupo ako at ibinaba ang panganay ko. Nicolo anak, mamaya mo na kainin yan. Kumain ka muna ng kanin. Malapit ko nang maluto itong hapunan natin. Sabi ni Grace. Tama si mama mo anak. Mamaya na lamang natin ito kainin. Okay ba? Sabi ko. Hinagkan ko ang pisngi nito. Tumango ito. Napakabait na mga anak namin ni Grace. Mana sila sa ugali ng ina nila. Tumayo ako para bigyan ng halik ang mahal kong asawa. Nakatalikod ito habang hinahalo ang niluluto nito. Yumakap ako mula likuran nito at kinintala ng halik ang kanyang pisngi. How was your day, honey? Tanong ko. Hindi ko inalis ang braso ko nakapulupot sa bewang nito. Ayos naman. Ayusin mo na lang ang lamesa. Luto na itong ulam. Sabi nito. Bago ko bitawan ng bewang nito, hinagkan ko ulit ang pisngi nito. Nakangiting inayos ko na ang lamesa kasama si Jella at Nicolo. Habang kumakain, hindi ko maiwasang titigan ng maganda kong asawa. Hindi na ako makapaghintay na makapag-propose sa kanyang kaarawan. Ate, malapit ang birthday mo. Maghahanda ka ba? Tanong sa akin ni Gretchen. Nandito siya sa bahay namin. Dinalaw niya kami dahil namimiss niya daw ang dalawang pamangkin. Hindi na siguro. Baka kumain na lang tayo sa labas. Sabi ko, mas okay na lang na kami-kami lang. Ayoko naman na gumastos pa. Ayos na sa akin ang simpleng celebration na lang. Araw ng Sabado. Araw ng kaarawan ko. Maaga akong bumangon upang gumawa ng almusal ng mag-aama. Pagkapasok sa kusina ay nagulat akong si Nico ang nandoon. Abala ito sa pagluluto habang sumisipol pa. Ang macho niyang tingnan sa suot nitong apron na pink. Nakasuot ito ng puting kamiseta at naka-jogger short na kulay black. Good morning. Alanganing bati ko. Napalingon ito sa akin. Ngumiti siya sa akin. May kinuha itong isang punpun ng rosas. Happy birthday, honey. Sabi nito. Lumapit ito at binigay niya sa akin ang punpun ng rosas. Binigyan niya ako ng halik sa noo. Nag-abala ka pa. Salamat. Sabi ko. Inamoy ko ang bulaklak. Mukhang fresh na fresh pa ang mga ito. Thank you. You like it? Napangiti ito ng malawak dahil sa nakita niyang pag-amoy ko sa bulaklak. Tutulungan na kita dyan. Inilapag ko ang bulaklak sa lamesa. Akmang kukunin ko ang mga plato ngunit pinigilan niya ako. No need to, my honey. I can do it by myself. Just sit there and relax. It's your special day, hon. Sabi nito. Ipinagpatuloy naman nito ang pagluluto, kaya umupo na lamang ako. Pinagkasya ko na lamang ang sarili kong panoorin ito habang hinahanda ang umagahan namin. Nagiinit na ang pisngi ko dahil sa pakindat-kindat pa nito kapag napapasulyap sa akin. Narinig ko ang yabag ng mga paa. Nagising na ang dalawang anak ko. Pumasok ang dalawa na pupungas-pungas pa. Pinaupo ko na sa kanya-kanya nilang upuan ang dalawa. Mommy, happy birthday! Bati sa akin na Jella. Yumakap ito sa akin at tinagkan ng labi ko. Thank you anak. May binigay itong card. Binuksan ko iyon. Napangiti ako dahil ginawa nito ang card. May drawing doon na cake at may mga balloon pa. Kinulayan niya ng iba't ibang kulay at may nakalagay na message. Mommy, happy birthday. Thanks for being my mommy. I am happy because you are my mommy. I love you. Napakagandang mensahe mula sa panganay ko. Hinaplos ko ang buhok nito. It's so beautiful anak. Thank you. Sabi ko, hinagkan ko ang pisngi nito. May gift din ako sa'yo mama. Sabi naman ng bunso ko. Talaga anak? May iniabot itong cord. Binuksan ko ito at binasa nakasulat. Napangiti ako sa drawing doon. Stick na tao na may mahabang buhok. May hawak na cake na may kandila pa. Kahit lagpas-lagpas ang pagkulay nito, para sa akin magandang drawing ng bunso ko. May message na nakalagay doon. Alam kong sulat kamay ni Nicolo iyon. Mama, happy birthday. Salamat bunso.
Ang galing-galing naman mag-drawing ng mga anak ko. Hinagkan ko ang labi nito. Todo ngiti nila dahil sa sinabi kong maganda ang drawing nila. Nagpapasalamat ako at binigyan ako ng Diyos ng mabubuting mga anak. Nagulat ako na mag-aya si Nico na mag-picnic daw kami sa Tagaytay. Ayoko sana pero mukhang gusto ng mga anak ko ang pumunta doon, kaya pinagbigyan ko na lamang. Ayoko namang ma-disappoint ang mga ito. Ang ikinagulat ko pa, kasama din ang mga kapatid ko. Plinano kaya nila ito para surprise ako? Tuwan-tuwa pa ang dalawa kong kapatid dahil ngayon lang daw sila makakarating ng Tagaytay. Grabe naman itong si Nico. Magpipiknik lang sa Tagaytay pa. Pwede naman kahit sa malapit lang. Wala din naman akong nagawa. Pinagbigyan ko na lamang. Gusto ko din naman na mag-enjoy ang mga bata at mga kapatid ko. Narating namin ang Tagaytay. Tanghalian na. Bumaba kami sa isang parang park. Hindi ko na nga nabasa ang arko na nakalagay sa may gate dahil sa kakatingin ko sa paligid. Napakaganda kasi ng kapaligiran. Napaka-fresh pagmasdan. Masarap mag-picnic dito dahil may damuhan at may maliliit na kubo na may mga upuan. Habang papasok, napansin kong may mga upuan at table sa may di kalayuan. Parang hindi naman kami magpipiknik. Parang alam ko na siguro, nagplano ang mga ito. Ang ganda-ganda naman dito. Sino may-ari nito? Tanong ko kay Nico. Buhat na nito si Nicolo. Yakap-yakap nito ang ama sa leeg. Ikaw? Nagtataka ko siyang tiningnan. Itinuro ko ang sarili ko. Ako? Napakunot ang noo kong napatitig kay Nico. Magsasalita pa sana si Nico na magsalita si Greta. Come on guys, nagugutom na ako. Kinuha ni Nico ang kamay ko at pinagsalikop ang mga palad namin. Nagpunta na kami sa isang area. Namangha ako sa nakikita ko. May nakalatag na mat na malaki. Sa may tabi nito, ang lamesa na puno ng mga pagkain. Napalingon ako kay Nico na malawak na nakangiti. Kinindatan niya ako. Bumaba kay Nico ang anak naming si Nicolo. Nagtatakbo ito patungo sa mga tita niya. Napatakip ako ng bibig dahil may mga hawak silang balon. Ang mga anak ko ay may hawak na sign. Nakasulat sa hawak nito ang salitang, "Will you?" Kay Nicolo naman ay, "Marry me." Ang dalawang kapatid ko ay may hawak din. Kay Greta ay yes, samantalang kay Gretchen ay no. Binitiwan ni Nico ang kamay ko. Naglakad ito patungo sa harapan ng dalawa kong kapatid. Nangilid ang mga luha ko. First of all, I want to greet you, my wife, a happy birthday. Bumuga ito ng hangin bago muling nagsalita. Alam ko napakadami kong kasalanan sa iyo, honey. Araw-araw akong hihingi ng tawad sa iyo para lang mapagbayaran ko ang naging kasalanan ko sa iyo. Pinagsisisihan ko ng lubos ang lahat ng mga iyon. Sa nagdaang panahon, napagtanto ko kung gaano kakalaga sa buhay ko. Madaming babae ang dumating sa buhay ko pero hindi nila kayang punan ang nararamdaman kong pangungulila para sa iyo. Noong nawala ka, para na akong patay na buhay. Dahil ikaw ang kalahati ng buhay ko. Walang kayamanan na makapagpapasaya sa akin kung hindi ikaw lang. Ngiti mo lang ay ginto na para sa akin. Ang makapiling kay isang malaking achievement na sa buhay ko. Ang mga anak natin at ikaw ang pinakamahalagang kayamanan na dapat i-treasure dito sa puso ko. Because you are my heir. Gumaralgal ang boses ni Nico habang nagsasalita. You are my oxygen, my honey. Without you, I can't breathe properly. Nagpahid ng luha si Nico. Napaluhan na din ako dahil sa mga sinabi niya. Ramdam kong sincere siya sa mga sinabi niya. Matagal ko nang napatawad si Nico. Mahal ko siya. Sapat na yun para sabihin kong tanggap ko siya ng buong buo. Hindi lang dahil para sa anak namin, dahil yun ang nasa puso ko. Lumuhod si Nico sa harapan ko. Inilabas niya sa kahon na maliit ang singsing. May honey, will you marry me? Tanong nito. Nagsilapitan ang dalawa kong kapatid. Napatingin ako sa mga kapatid ko. Pumatak ang mga luha ko habang nakatitig sa kanila. Kinuha ko ang sign na hawak ni Greta. Ang salitang yes. Thank you, honey. Thank you. Habang sinusuot ni Nico ang singsing sa palasingsingan ko'y nanginginig ang kamay nito. Hindi nito mapigilang umiyak. Kaya nagkatawanan ng mga taong nasa paligid namin. Saksi sa mahalagang araw na ito.
Ang aking kaarawan at ang pagpropose ng asawa ko. Tumayo si Nico at yumakap sa akin ng buong higpit. I love you so much. Umiiyak na sabi nito. I love you too, Nico. Sagot ko habang lumuluha sa kagalakan. Dumating ako sa bahay na wala ang mag-iina ko. Sasamahan ko sana sila sa palengke pero may emergency meeting kasi ako sa opisina. Ayoko sanang pumasok. Mahalagang kliyente kasi ang ka-meeting ko ngayon. Napalingon ako nang dumating ang asawa ko galing sa pamimili kasama ang mga anak namin. I walk over them. Honey? Bati ko sa asawa ko napakaganda. Kinuha ko ang pinamili nito. Yumukod ako para bigyan ng halik ang labi niya. Medyo pinatagal ko pa nga kaya hinampas niya ako sa braso. Natatawa akong humiwalay dito. Nakita ko namumula ang pisngi nito. Hindi pa rin masanay-sanay si Grace kapag hinahalikan ko siya sa labi. Wala naman akong pakialam kahit may audience pa kami. Gusto kong malaman nila kung gaano ko kamahal ang asawa ko. Ikaw talaga, Nico. May bata. Mamaya mo na gawin sa akin ang paghalik. Sabi nitong nakanguso. Hinagkan ko ang tuktok ng ulo nito. Hindi ko lang kasi mapigilan, hon. Namiss kasi kita. Kanina pa ako naghihintay dito. Gusto sana kitang puntahan. Naiwan mo naman palang phone mo kaya hindi ko kayo nasundo. Napaga ang uwi ko dahil natapos kagad ang meeting namin. Sabi ko, ayos lang naman kahit hindi mo kami nasundo. Alam kong pagod ka din. Nakangiting sabi ni Grace. Yun ang gusto ko sa kanya. Ayaw niyang napapagod ako. Okay lang naman sa akin kung sunduin ko sila kahit pa nga ba pagod ako. Daddy, nagpunta kami sa palengke ng vegetable and fish. Ang dami ng mga fish. Gumagalaw-galaw sila. Sabi ni Jala. She giggled. Napatawa ko sa reaksyon ng anak ko. Ngayon lang kasi ito nakapunta sa palengke. Gusto kasing sanayan ni Grace sa mga anak namin na maranasan ng pamamalengke. Hinagkan ko ang labi ng asawa ko. Hinampas niya ako ulit na mahina sa balikat ko kaya napangiti ako. Naalala ko nung kinasal kami last month. Halos mamula sa hiya ang asawa ko nang hagkan ng labi niya sa harapan ng maraming tao. I don't care. I love kissing her. May bata nga. Hinahalikan mo ko. Ngumuso ito. Ano? Mga anak naman natin sila. Sabi ko. Hinapit ko ang bewang niya kaya napalapit ng maigi ang katawan nito sa akin. Papa, bumili ako ng airplane, no? Pinakita ni Nicolo ang laruan na airplane. Napadaan kami sa bilihan ng mga laruan. Nagpabili ng airplane. Ayoko sana kaso nagpumilit ang anak mo. Sabi ni Grace. Hindi ba't may airplane ka pa dito? Tanong ko. Papa, ibibigay ko sa kalaro ko sa my school. Kawawa siya, Papa, dahil wala siyang toy. Napangiti ako dahil sa kabaitan ni Nicolo. Mas inaalala pa nito ang iba kaysa ang sarili. Namana nitong ugali ni Grace na matulungin. Hinaplos ko ang buhok ng anak ko. Good boy. Dapat nagbibigay tayo sa kapwa natin. Hayaan mo at bibili tayo ng mga toy. Tapos bibigyan natin ng mga bata sa school nyo. Sabi ko. Nagtatalon sa tuwa si Nicolo. Yay! Papa, salamat. Lumapit ang anak ko at yumakap sa bewang ko. Daddy, ako din. Bibili ako ng mga doll. I will give it to the little girl I saw in the market. Sabi din ni Jala. Mana ang mga anak ko sa ina nila. May mabuting puso. Habang kumakain kami ng hapunan, hindi ko maalis ang ngiti sa labi ko. Napakasayang makita na nasa tabi mo ang mga mahal mo sa buhay. Ganito lang, kahit simple pero masaya. Ayoko nang balikan ang dati ko nakagis ng buhay. Lahat ng bagay sa akin noon ay walang halaga. Waldas ako sa pera. Hindi ko alintana kung gumagastos na pala ako ng malaking pera. Pero ngayon, I save my money for the future of my family. Daddy, do you like what mommy cook? Tanong ni Jala. Yes, of course. I do like it. Kaya nga madami ako nakain. Pagmamalaki ko, pinakita ko ang plato ko na wala ng laman. Masarap talaga magluto sa Grace. Kahit simpleng ulam, napapasarap niya iyon. Hindi ko alam kung anong magic ang inilalagay niya sa pagluluto. Nagkatawanan ng mga anak ko na makita nila ang plato kong wala man lang tira. Papa, ang takaw mo. Natatawang sabi ng anak kong si Nicolo. Masarap ang luto ni mama eh. Sabi ko. Napatingin ako kay Grace na nakangiti din.
Umaapaw ang kasiyahan ko dahil kasama ko ang mga mahal ko sa buhay. Pagkatapos namin kumain, nagstay kami sa may sala para manood ng TV. Katabi ko ang asawa ko. Si Nicolo ay nasa kandungan ko, samantalang si Jella ay nasa tabi naman ni Grace. Nakahilig sa balikat kong asawa ko habang nakaakbay sa kanya. Lumingon ako para bigyan ng halik sa pisngi ito. I love you, honey. Sabi ko. I love you too, hon. Sagot naman ito. Kaya napangiti ako ng malawak.